So ayan, magandang araw sa ating lahat at congratulations sa lahat ng nakatapos na at nakareceive na ng email from DMW at proceeding na sa phase 2 requirements. Congratulations! So ayan, nandito na tayo. Umpisahan na natin. Step by step guide sa ating requirements. So ayan, step 1, receive phase 2 notice, no? Check your email or DMW account for the notice that your application has moved to phase 2. So ayan, makaka-receive tayo ng email from DMW. Ayan siya. Ito yung email sa akin dati. Yan, example sa inyo. No? Yan, this is to inform that you may now prepare for the other required documents while waiting for the approval of the clearance. No? The approval of clearance 7 to 14 working days. So working days not include Saturday and Sunday. So weekdays lang po yan. No? So ayan, please take note that you can upload the document for phase 2. So ayan, open na yung ating phase 2 requirements doon sa kanilang website. Pwede na tayo mag-start ng upload. Ayan, first set natin, no, yan, employment contract, PIDOS, PIOS, medical certificate, tsaka insurance certificate, no. Ito naman second set documents naman to, photocopy. Ayan, ang mga ito kailangan natin din yan idalhin pagka last day na natin ng process pag pumunta tayo ng POA, no. Next, step 2, log into your DMW registration account. So ayan, once na ma-receive natin yung email, mag-login na agad tayo, wag nagpatumpik-tumpik pa. Update natin yung information doon kung may kailangan i-update. Ensure all required documents are uploaded correctly. Tama ha, double check nyo lahat ng mga dokumento nyo bago nyo i-upload. Verify your employer and job details. So ito, yung sa employer natin, yung mga requirements din ng employer, no? Double check nyo lahat kung tama ba. No? Sa yung mga detalye dun sa work, kung tama ba dun sa napag-usapan nyo. Okay? So step 3, complete POs. If not yet completed, complete the pre-employment orientation seminar. So ito, online nyo na lang itong kukunin. Sa website din nila yan. And then, yan, i-download nyo siya. Once na natapos na kayo, download nyo tsaka i-upload din doon sa system nila. So, yan yung itsura ng pre-employment orientation seminar. Kinuha ko lang din to online. So, yan siya, no? Okay? Clear tayo dyan, ha? Step 4, no? BSET, DMW, DOH accredited medical clinic. So, time na para magpa-medical tayo. Kasi itong medical, matagal-tagal din niya inaabot. Minsan, 5 days, 4 days, depende sa medical sa clinic. Accredited lang. Huwag tayo dun basta-basta pa-medical sa kung saan-saan. Dahil magagastos lang tayo. Doble yung gagastusin natin. Hindi yan tatanggapin kapag hindi accredited ng DOH at DMW. Okay? Complete all requirements, laboratory test, yan, physical examination, obtain medical certificate. Dapat fit to work. Dahil kapag hindi tayo fit to work, hindi rin tayo makakaalis ng bansa. So, ganito siya. Sa akin, sa EYAC ako nagpa-medical noon. Diyan sa may Dasma Cavite. Yan. Ganyan yung certificate. Medical certificate natin. Ha? Okay. Next. Ayan. Attend the PIDOS. So, ito naman, yung pre-departure orientation seminar, doon to mismo sa POA sa second floor. Okay? Magtanong na lang kayo doon, basta doon lang yun sa second floor yan mismo. Pwede kayong mag-walk-in o pwede naman kayong magpa-schedule online. Pero sa akin, nung ginawa ko, dumiretso na ako. Basta agahan nyo lang, before 8 dapat nandun na kayo, ha? Attend the seminar and obtain your PIDOS certificate. Saglit lang naman yung seminar nila, mga more than an hour. Okay? So, ayan. Ganito yung itsura ng kanilang PIDOS
no? Ayan, certificate of attendance. Then dito yung pangalan nyo. Laging sinasabi, double check nyo yung pangalan nyo dyan, yung skills nyo. Yan, country destination. Yan, ito. Yan, basta check nyo lahat bago kayo umalis. Kasi kapag nakauwi na kayo at napansin nyo na may mali pala sa pangalan nyo, eh sayang naman yung oras. Babalik naman ulit kayo para pabago. So, yan. Step 6. Secure OFW insurance required. Ito, required din tong insurance. Insurance policy from accredited provider. So, yan. Sa accredited lang din ha. Huwag sa kung saan sa ang insurance lang dyan. Sa akin nun, ito, sa Paramount ako kumuha. Kasi ito, accredited siya ng PUA, tsaka, yan. Hindi ka na dodoble ng gastos. Okay? Next. Ito yung magkano bang ihahanda nyo babayaran, no? So, yan. As of May to ha. Nung May, netong taon lang. Ito yung babayaran nyo doon, no? Processing fee. Ito, 6,029. Yung OWA membership fee, ayan, 157. May kasama ng e-card yan. Pwede kayo mag-request ng e-card. Marirelease naman agad. And then, pag-ibig, 3 months contribution, no, 200 per month. So, ayan, total of 600. So, ito yung kabuuan yung babayaran, ha. 8,136.25 pesos. Tapos, lahat ng mga receipt na yon i-keep nyo. Next. Step 8, submission and upload all to documents. So, yan, once na meron na kayong lahat niyan, nakuha nyo na yung mga certificate na yan, medical, insurance, PUs, PIDOS, no? Compliance form. Etong compliance form na to, i-print nyo lang din naman to sa kanilang mismong website. Yan. Etong Comprehensive Pre-Departure Education Program o si PDEP, ito naman para lang to sa mga nag-a-apply ng kasambahay. Yan. Kailangan lang kumuha na ito. Kapag yung ina-apply nyo is mga professional job, hindi nyo na ito kailangan. Next step 9 natin, DMW evaluation. So, once na na-upload nyo na lahat yon at na-review na ng mga taga DMW, may nakalagay na yun doon na for appointment. No? Pag sinabi ng for appointment doon, schedule na kayo, pwede na kayo pumunta ng POAA. Pag pumunta kayo ng POAA, ito na yon. Time na para mag-process tayo ng OAC. No? Isang araw mo lang din naman to kapag kompleto na lahat. No? Yan, DMW processes of your Overseas Employment Certificate o itong tinatawag nilang exit clearance. No? Verify that all your information is correct. Yan. Hindi ito sa OEC, dapat check nyo rin yan yung name nyo dyan, passport nyo, lahat-lahat ng information dapat tugma. No? So yan, download and print your OEC. Bring it together with your passport and travel documents on your departure date. So i-print nyo ha, ganito yung itsura nyan. O yan, Overseas Employment Certificate yan. Tapos yung pangalan, pangalan mo dyan, tama ba yan? Yan. Ito. Basta check nyo na lang lahat, no? Huwag kayong magmadali. I-check nyo maigi, na? Okay? Step 12. Yan, aalis na tayo. Congratulations. Prepare for departure, no? Huwag masyadong excited, ha? Lahat, i-prepare nyo to bago kayo bumiyahe. Double check nyo yung passport nyo, and then yung visa nyo ba andyan? Meron ba kayong work permit o yung kahit yung letter lang? Kasi minsan sa immigration hinahanap nila yung working permit. At least meron kayong letter. Minsan lang naman, not all times, no? Ito, pinaka-importante, OSC, no? Yan. Kailangan nyo i-print ito. Yan, employment contract. Ito rin minsan hinahanap. Verified employment contract to, ha? Airline ticket. Yan, medical documents. So, ito, hindi naman siya malimit na hinahanap, pero i-print nyo na lang din just in case hanapin. Emergency contact, ano na yan, mga kamag-anak nyo, nanay o kapatid, ano na yan, alam na yan kahit saan meron ng mga emergency contact, no? So, clear tayo dyan, ha? So, yan.
checklist natin. So, yan, BMW registration, PIOS completed, medical, examination pass, PIDOS, yan, OFW insurance, required fees, bayad dapat, no? All documents, naka-upload na doon sa ating phase 2 requirements. BMW, approval receive, OEC, tapos, ready to, ano na tayo, depart. Yan, congratulations na. Ito, yan yung mga checklist niyan, yung mga kailangan requirements. No? So may gustong kumuha ng mga requirements, naghahanap o hindi pa rin clear dito sa video na to, pwede nyo kayo mag-drop ng comment yan, isend ko na lang sa inyo personal na. Ito. Yan. So, always check, paalala na, always check the latest requirements to the BMW website. As document requirements, procedures may be changed over time. So, ayan. Once again, congratulations at mag-ingat kayo palagi mga kababayan.